But then if we start our life sa foundation na may takot tayo sa Diyos at inaalala natin na ng Diyos na sa atin at ang pagmamahal natin sa ating asawa ay yun ang nangingibabaw, pagmamahal na nasa puso, hindi sa bibig. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 12. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Hudiya at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Parisiyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Pinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa
sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So isang mapagpalang Biyernes po sa atin lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating ng mga taga-subaybay, taga-suporta ng ating munting channel na ito. Sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat. When I'm lost, she found me. Nalala mo ba yun? Yan ang when I'm lost, she found me. So, Parang high school, ano? napakalungkot nga, no? Nasa third reading na itong divorce bill, no? Sa Kamara sa Pilipinas. So, wow, titingnan natin. Parang hindi ako makapagsimula, no? But din, no? Marriage. Pinag-usapan dito yung marriage, divorce. So kung tingnan natin, I myself, ups and down. But ang pinaka-importante dito is the foundation of that marriage. Ano ba ang tiningnan mo nung magpakasal ka sa kanya? Ang kagwapuhan, kagandahan, ang pera niya, o ano? Ano ang nakita mo? Because very important ito itong foundation ng pagmamahalan eh. At ang tanong kung nasa gitna ba natin ang ating Panginoon, no? It is between us, no? Wife and husband is sa gitna ba? Napakalungkot, no, dito nga sa Amerika, sabi nga ni Monsignor Punky doon sa mga matatanda that yung culture ngayon, yung Amerika is backward, sabi niya. Dahil di mo makikita sa mga bata ngayon yung mga ugali at saka yung mga matatanda na hindi rin makikita na yung tinuturo nila sa mga bata kung ano. Kaya sabi niya napakalungkot. Culture in America when it comes to this is backward. Hindi umaasinso, nag-deteriorate. So ito pa, dahil dito. Ano bang sabi sa ating kasulatan? Diba? Nagpasimula pa, ginawa ng Diyos, ang lalaki at ang babae. At ang dalawa ay magsama. They are not only two, but became one. At anong pinakamahalaga dito? Kung anong pinagsama ng Panginoon ay hindi pwedeng ihiwalay ng tao. Diba? So, napakalungkot, no? But marami ngayon ang nangyayari sa ganito. Kunting away, mga problema, ang isa is very abusive, no? Sa isa, babae, lalaki, yung babae, yung lalaki, naghahanap buhay, winawaldas naman ng babae. So, siyempre, ikaw makapag-isip ka ba ng ipagpatuloy yung pagsasama? But din, kung yung foundation ninyo sa pag-aasawa ay matibay, itong mga bagay na ito ay madalas sa pag-usapan, hindi sa hiwalayan. Ano ba? Kasama, ano ba yan? Labahan na hiwalay. Hiwalay kung hiwalay. Hiwalay yung puti sa dikulor. Diba? So, napakalungkot talaga, no? Naisipin na yung mga bata yung affected. Imagine, maliit pa yung anak mo. Maghiwalay na kayo. So, sa babae, magkaroon ng second father. Buti kung tratuhin ng maayos. Di ba? Kung hindi,
Di lumaki yung bata mong basagulero o ano, o di kaya kung babae naman, anong gagawin ng stepfather niya? Buti kung mahalin niya ng tatanggapin niya na tunay niyang anak. O sa lalaki naman, kung nandiyan sa kanyang anak, yung babae o minamaltrato. Maraming ito, hindi lang ito sa pelikula totoong buhay nangyayari ito no? So ikaw tatay o nanay, lalo na yung ikaw tatay, matiis mo ba na yung anak mo ay sasaktan ng iba? Di ba? Anong klaseng tatay ka pag ganyan na pinabayaan mo yung anak mo, pinabayaan maghiwalay kayo? Sometimes without a reason pa, no? Kung talagang malala na talaga, pwede kayo maghiwalay, but up to the extent na talagang total nahiwalay kayo, then dahil lang mag-aasawa ka rin, mag-asawa rin yung isa. So what's the point? Talaga yung mga anak ang nagsasuffer. Kaya yung totoo sabi ni Peace Marix, nagkakaroon ng mga mental illness. Hindi mo maintindihan yung mga ugali minsan. No? So, yung ating Panginoon, nung sa panahon niya, talagang, yun na nga, yung sa atin, sa katigasan ng ulo, kaya pinaghintulutan. Dahil yun na nga, yung umiiral sa atin, yung sarili ba nating gusto? Gusto ko ito dahil comfortable ako dito. Ay nakakita ako ng maganda. Bata. Wala na, hiwalay na tayo. But din, isipin natin, paano yung mga anak? So dito yung Panginoon ay, sa gospel na ito, this carries a profound implications for marriage and sexuality, no? Sa panahon ng ating Panginoon, ang divorce could be slightly slightest offense, but dinidiinan ng ating Panginoon dito that ang mga tao, we corrupted God's definition of marriage. One man and one woman become unified by a covenant made before God. Of course, kung hindi natin titingnan ang dahilan nito, ang kalaban ay gumagawa nito. So ano ba ang shield natin dito? Of course, pagtibayin natin ating spirituality sa ating mag-asawa. Of course, sino lang ba sa atin na may mga asawa na hindi nagkaroon ng bangayan, di ba? Lalo na minsan, of course, una-una pera. Hindi nagkakaunawaan ang gustong isa. Di ba? Ay ba't din ito'y hindi nga nasabi ko hindi nga sa gitna natin yung Panginoon So divorce in the Bible is only considered under the exceptional circumstances of sexual immorality. If either spouse marries a person not divorced under this rule, or if they have not been divorced because of immoral behavior, then they will have committed adultery. Yun na nga, mahirap. Sa simbahan, pag nakasal na tayo sa simbahan, mahirap na ito hiwalayin. Maraming proseso, maraming bagay ang titingnan ng simbahan dito. Hindi lang basta-basta ito. But din, ang pinaka-importante dito, bago ang isang babae at isang lalaki magsama, magpakasal, ano ba katibay ang foundation? Ano ba ang nag-udyok sa inyong dalawa para magpakasal kayo? Pagmamahal ba? O pagmamahal sa material na bagay? The influence of this world is very strong. That's why marami tayong nakikita, lalo na ngayon, moderno na, kahit saan na isang click mo lang, makikita mo na lahat ang gusto mo. So maraming influences. But then if we start our life
sa foundation na may takot tayo sa Diyos at inaalala natin na ng Diyos na sa atin at ang pagmamahal natin sa ating asawa ay yun ang nangingibabaw, pagmamahal na nasa puso, hindi sa bibig. Kahit anong unos, kahit anong bagyo, wala makakabuwag nito. I myself, naka-experience din ako ng mga bagyo na yan, ng mga unos na yan sa aming pagsasama. But then, because of one point and one focus sa mga bata at sa Diyos, nandito kami. Kahit ako'y milyang-milyang malayo, temptations is around me, but din sa tulong ng Diyos. At dahil sa foundation ng pagmamahal na tinatawag, that from the heart, not from the mouth, ito kami ngayon. Malalaki ng mga anak namin, may apo na ako. Yung anak ko, kailangan din ang foundation ng ganito. So, but din itong lahat na ito ay hindi natin makakaya without praying hardly at asking ng tulong ng gabay ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya, love one another as I have loved you. So marami pong salamat. Yun lang po mga kapatid. Mga kapatid, no? Itong ating ibanghilyo, napaka-timing, no? Sa kung anong meron sa atin sa Pilipinas. Not even the Philippines, but maybe the whole world, no? So, malungkot. Ngayon, makikita na natin, babae sa babae nagpapakasal, lalaki sa lalaki. Yeah, that's true that the church did not condemn people, ang persona, but yung ginagawa, no? What they did, no? But din sa mag-asawa, kung maaari malang, no, na mapag-usapan, masagip ang pamilya, ang mga anak lalo-lalo na magkaroon ng isang masasabi nating complete family with a mother and a father, not a stepmother, not a stepfather, complete by blood, biologically. Ang isang bubong ay napakasaya. So, may mga bagay na sometimes hindi natin maiwasan sa pagsasama. Abusive yung isa o yung bawat isa, wala. But din kung anong kinalakihan mo na nakikita mo, madadala mo rin. So if you saw your parents being ibang, makikita mo kung gaano sila nagmamahalan, madadala rin natin yan. But din kung ang kinalakihan natin, nakikita natin yung mga parents natin ay nagbabangayan palagi at nagkaroon ng hiwalayan. So of course, may porsyento din na madadala din natin yan. But din, if we titingnan natin yung kabutihan, all in all, at palaging ilagay sa gitna natin ang Panginoon, ito mga bagay na ito ay hindi mangyayari. May mga pagsubok, of course, but God knows, may mga plano ang Diyos, ang will ng Diyos na mangyari ito. So, we will pray hardly. Dasal tayo. Huwag nating hayaan na madala tayo ng kalaban. So, sa Pilipinas ngayon, mga kapatid, we will pray hardly for this. Sana naway ay hindi ito maaprubahan dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming pamilya ang masisira dito. Maraming mga anak ang magkaroon ng mga problema sa pag-iisip, psychologically, and lalo-lalo na spiritually. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat sa inyo. Naway ang banal na Espiritu ay gagabayan po tayo, ang Panginoong Hesukristo, palagi po sa atin, sa paggabay sa atin, sa ating araw-araw na buhay. Ilayo po tayo, lahat ng membro ng ating pamilya sa anumang kapahamakan. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim
ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. O marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.